Please. Hello. Sige po, inanya akong bawat isa na tumayo at magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh God, you are so good and you're so merciful and so wonderful. You are so awesome in this place. Wherever we go, Panginoon, napakaganda ng ginagawa mo sa amin. Sa aking buhay, sa aming pamilya, at sa simbahang ito, Panginoon, you continuously amaze us in a wonderful way. Kaya handa lamang po natin ang ating puso. Ihanda natin ang ating pananampalataya, paigtingin po natin, magi tayo matatag, let our faith contends. Huwag tayong makiayon at makipamatok sa ginagawa ng sanlibutan at ng mga nasa daigdig. Be an outstanding believer. Be excellent. Be an honorable person. Pagkakatiwalaan, tapat, totoo. Hindi lamang basta mabait. Person of integrity, honorable man, ano po, nandun na. That we will be a salt and light and living testimony, a vessel of honor. And yes, I would like to tell you and I would like to encourage you, God is an answering God. Kanina after ng first service, may lumapit sa aking dalawang magkapatid at ang sabi nila, Pastor, napakabuti po ng Diyos kahit pandemic. Sabi niya, Pastor, nagkaroon ako ng allergy at mga rashes dahil sa paglalaba. At sabi niya, iniiyak daw niya sa Panginoon, Lord, bigyan niyo naman kami ng washing machine. At nung isang araw, ay hindi lamang sila binigyan ng washing machine, binigyan pati ng bagong air conditioning unit at i-deliver na ngayong linggo sa kanilang tahanan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And another thing, that's why I'm wearing my badge. Tama ba king badge? Is to echo the people in this place and those who are watching. Yes, I am a pastor, but I am also a tither. Wag mong mamamali ang spelling. Tithes. T-I-T-H-E. If you will not pay your tithes, your finances will be tight. T-I-G-H-T. And because of tithes, ang anak ni Brother Bernard at Sister Leah, kapatid ni Brother Nico, ay nakapasa po doon sa matagal na nilang panalangin at papunta na po sila sa New Zealand para maisama si Sensen and for a high salary pay. Sabi kasi ni Brother Bernard, anak, mag-tithes ka. Daddy, mahirap, maraming gastos. Unahin mo ang Panginoon. Unahin. Sometimes really hard. Ewan ko kung nakatanggap kayo ng sulat. Nung sulat, nagsumulat ako sa inyo ng pasasalamat. Ang simbahang ito hindi makakapagpatuloy pag walang pera. Hindi rin ako mabubuhay kung wala akong pera. Hindi tayo puro spiritual lang. Yung spiritual, ikino-convert natin sa wisdom, sa energy, sa relationship. Yung karunungan ho, hindi lang ho yan basta sundot hangin lang, nandyan lang. We practice it and we make it happen. Amen? Kaya kung nakatanggap kayo ng sulat, dapat yung mga kapatid natin na may mga numbers na. Kaya china-challenge ko ang bawat isa, kung wala pa kayong number, ng membership ID number, it's really important. Minsan kasi gawa ng mga olden days, sasabihin nila, ano ba yan? Ba't pa kailangang malaman? Hindi, magbibigay ako sa gusto ko lamang. Mga kapatid, makiayon ho tayo sa pagbabago para ho ito sa pagkakatuto. Hindi sa kung ano paman. Hindi ho kami after sa inyong pinagkakakitaan. After po kami sa inyong pagkakatuto. So that at the end of the year, you will have reports. 97,300 ang naibigay ko sa church na ito. For January to December 2020,
So meaning, more than 1 million ang tinanggap ko. Isn't God amazing? Merong isang kapatid, tumanggap, nakapagbigay siya ng 133,000 silang mag-asawa for the rest of the year. Meaning, 1.3 million ang dumaloy sa kanilang palad sa buong isang taon. You need to account your blessing. Hindi ho ito sa para na tayong ganitong relihiyon at samahan, chinecheck na ang tithes. No, no, no. Ito ho, itaganin nyo sa bato. We will not go after you for your tithes. Hindi ho kami kakatok sa bahay nyo para singilin kayo. We are open for your sincerity and generosity. Hindi ho kami nagtotoka, o ikaw ha, o ikaw, gano'n. Walang gano'n. Ang pagbibigay ay kaligayahan. Ang pagbibigay ay kagalakan. Ang pagbibigay ay oportunidad. Ang pagbibigay ay palatandaan ng pagsunod sa ating Panginoon. And for the last 12 years, we developed this kind of culture. Kaya huwag niyo sasabihin, hindi, matanda na ako, wala na akong may bibigay, kayo na lang mga bata. Hindi ho, hindi nagtatapos ang ating panang Panginoon. Because your timing and schedule does not depend on you. Because God has another time and schedule on His mind. Iba ho magplano ang ating Panginoon. Kaya huwag ninyong sasarahan ng pintuan sa pagkakataon na ikaw ay maging daluyan. Joshua, huwag mong sasarahan ng pintuan para sa post sa Facebook. Huwag mong sasarahan ng pintuan para ikaw ay maging daluyan. Amen? Amen. Can I hear you clap hands? Okay, makinig po kayo. Para kayo ay magkaroon ng registration number. Aren, pahingin ulit ako ng number na pinamimigay natin. It's for your understanding that Durante family or De La Cruz family or Cercado family, huwag niyong i-ignore to. Ayan ha. 130 kay Sister Shirley Ann Sarsa-Diaz. O diba? O 130. So ibig sabihin, every time na magbibigay ako, whether it's tithes and offering, okay lang yun. Huwag nyo na ilagay kung tithes and offering. Basta, when you give, put it in your envelope. Next week, lalabas na yung bago nating envelope. Napakaganda, world class. Amen? Bago na yung ating tithes and offering box. So nakalagay ito sa loob. So para pag binilang ng treasurer natin, ng treasury department, yung 130, para kay Shirley Sarsa-Diaz yun. Lahat na kanyang naibigay, pledge or what, contribution, dito sa account na ito pupunta. Para magkaroon kayo nito, kailangan mag-undergo kayo ng New Beginnings class at kayo ma-water baptized ng church. So kung kayo wala pang number, ibig sabihin, hindi pa kayo legit. Ibig sabihin, sisimba lang ako pag gusto ko lang. Pero para maselyuhan ang tuloy-tuloy na biyaya ng Diyos sa inyong buhay, magpa-schedule kayo ng New Beginnings class. Si Aris na ho ang namamahala nito, yung admin natin. And then after 3 weeks, online lang ho ito, online class. We'll schedule you for water baptism sa resort dyan ho sa Malaban. Malalim ho doon. At saka sa De La Paz. Ayan, hindi, biro lang. Pero we'll arrange it. And then after we baptize you, we'll give you a certificate. And then the next step is, you'll get the number. Okay? Hihingin ho ninyo, Nanay Sita, yung number ninyo. Huwag nyo nang intayin ibigay sa inyo. Pag sinabi, akin na pengin nga ang envelope, 120, para ibibigay na ni Aris or ni Aren. Ano po. So if you have this number, tuloy-tuloy na ho ang pagdaloy. And I have a lot of testimonies na talagang, if you want money, you need to give money. Kaya, pagdating ng end of the year, pag ang nakalagay dyan 200 pesos lang at sumusweldo ka ng 20,000 a month, it doesn't much. Hindi ho nagpapantay ang giving mo sa income mo. Kaya pagod ka, masasakitin ka, kasi hindi akma yung pagbibigay mo sa Panginoon. Kaya mga kapatid, 2020 is the year of perfect vision, 2020. But for us, 2021 is the year of maturity. We've learned the lesson
na mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang ating Panginoon. At tayo magpapatuloy. I can sense in my spirit, mga kapatid, that God will use us tremendously para sa lalawigan natin. Kaninang umaga, grabe ang kilos ng Diyos. At nakikita nyo naman, as you wait for the second service, ganito din dami, mga nasa 90 din yung attendance natin kaninang umaga. And then ngayon, nasa 75 tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Meron pang isang walk-in na lolo kanina. Kayo pala si Pastor Kenneth. Sabi ko, yes, opo. Kikinig ako sa tatay mo, matagal na, alam mo. Narinig ni Pastora Magda, pagpapala po kayo, 74 years old. Sabi na, iba yung mensahe na inyong pinapangaral. Well, what I could say is, if you preach the word, it will always be unusual. Pag sinabi yung unusual, lagi yung kakaiba pagsalita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay pangako ng ating Panginoon. Let us prepare our hearts. Let God continue to operate in your lives. Halos 98 to 99% ng mga taong nanatili sa simbahan o pumunta sa simbahan, may problema. Kaya naman nila hinanap ang Diyos dahil may pagsubok. May malubhang kalagayan. May problema sa pamilya. For sure, that's why you are here, because somebody invited you. Kausap ko ang isang attorney nung last Wednesday, kasama ko si Abet at si Brother Honey. May pinagawa kaming kontrata. At matalino yung babae. She's an expert, board passer, tax expert sa taxation, sa maraming bagay-bagay at nag-advise siya sa mga corporate. Nagsabi ko, paano po kayo naging Kristiyano? Ang sabi niya, dumating sa punto ng buhay ko na napakarami kong problema. Somebody invited me for a one-to-one discipleship. Somebody invited me to church. And that is the tipping point. Nung narinig ko na meron palang pag-asa na merong pwedeng tumulong, ang Diyos lang pala, it started to change my life. From a gloomy atmosphere, the sun shines and gives me hope na mapalad ang nagtitiwala sa Panginoon. Mapalad ang mayroong Diyos. Siya ang mag-aalis sa iyo. Sabi niya, nung umatid na ako sa church, ganitong church, my mood started to change. Yung pagiging kong mainitin ng ulo, magagalitin, it dwindles down. It subsides. Sapagkat pag nasa iyong Panginoon, pati buhay mo'y magiging katulad ng ating Panginoon. At pagkatapos naming mag-usap at natapos yung aming commitment at mga konsultasyon, shinare ko yung midweek service natin nung last Wednesday. At nanood si attorney at ang sabi niya, pinag-pray ko kasi siya. Sabi niya, Pastor, marami pong salamat. God bless you so much. And I think it means a lot to her na meron siyang kliyente na lingkod din ng Panginoon na naghahangad at ipinanalangin siya na mas lalo siyang umunlad at pagpalain ng ating Panginoon. At yun ang ating tungkulin. Yun ang ating gawain bilang mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, ikwento mo na. The other day, last Tuesday, someone from Australia, twice lang naka-attend sa church na ito. At in-invite ko siya sa ating BND official group for church members. Nakita niya na nag-post ako that we're raising 150 chickens. At ang sabi niya, Pastor Ken, count me in. Automatic. Pastor, bigay ako 5,000 pesos. Can I have your GCash? Pumasok ang 5,000. At alam niyo, sabi niya, Pastor Ken, kahit maganda ang sweldo dito sa abroad,
mahirap, malungkot, boredom, kasi pamilya ko nasa Pilipinas. Pero alam niyo po, nagbibigay kalakasan sa akin, mga preaching po ninyo. Pag nagdadrive ako, preaching po ninyo ang aking pinakikinggan. Kaya naman, Pastor Ken, 3 Mr. Liempo na ang aming branch sa San Pedro, sa Pasita at sa Canlalay. Dahil kami naniniwala na ang Diyos ay tapat at napakabuti. Napakahalaga ng salita ng Diyos. You don't just take notes. You internalize. You embrace it. You don't just go here para makasimba. Kailangan pumapasok sa puso. Kaya bakit madaling mag-raise ng 60,000 pesos? Kasi may kultura, may gawi. At hindi pa ako natatapos kaninang mag-pray at mag-usap sa mga kung kani-kanino. May lumapit naman sa aking mag-asawa at ang sabi nila, Pastor, yung malaki po naming inaasahan, tinanggap na po namin at kami magbibigay ng malaking kaloob sa gawain ng Panginoon. Kaya itong mga full-time ko, hindi sila pinababayaan ng Panginoon sapagkat binubuhay sila ng pangako ng ating Panginoon. Saan na ba yung mga full-time natin? Ito si King. Give up ang kanyang pangarap para mag-focus sa pagtugtog, pag-awit at production ministry. Lagi ko sa kanila sinasabi, sumama kayo sa akin sapagkat sa paglilingkod ninyo, hindi kayo pababayaan ng ating Panginoon. Because we are on the same page. We might have different battles, but we have the same God who will fight our battles. And winning is His story. Winning is His testimony. Kaya mga kapatid, you are not in the wrong place. Neither in the wrong timing. You are in the best place. Because this place is holy ground. Pwede po bang makahingi muna sa inyo ng 1 minuto? Ipikit ninyo ang inyong mga mata. Hallelujah. Sabi naman ng dalawang magkapatid kanina, Pastor, ano pong maganda? Brand yung sasakyan o second hand? Brand yung sasakyan. Ganun po ba? Sige po, Pastor, i-pray niyo po kami. Sabi ko, after 3 months, you will have your brand new car. That sister had started to cry. Sabi nila, grabe pa nga, Pastor, kinikilabutan po kami sa panalangin ninyo. Sapagkat walang hindi pwedeng mangyari pag ipinanalangin ng matuwid. Hello? Amen. Can you just lift up your hands solemnly? Sige po, habang background music natin si Brother King, sige po. Isagad nyo na, itodo nyo na. Bakit nangyayari ito sa kanila? Panginoon, gusto ko rin itong mangyari sa akin. May kailangan pa ba akong isuko? May kailangan pa ba akong alisin? Panginoon, gusto ko ngayong tanghaling ito. Pag uwi ko na, isuko ko na ang lahat sa lahat. Wala na akong itinira. I may be weak, but you can have my yes. You can have my yes. You can have my yes. I am yours, and you are mine. This church is about to explode, mga kapatid. This church is about to explode. Hallelujah. We are a ticking, timing, atomic bomb for this province. Maraming naghihintay, maraming nagmamasid. Pero kailangan kang magpagamit sa ating Panginoon. I need more intercessor prayer warriors. I need more worshipers. I need more Christians in the marketplace. Huwag ka lamang basta magbenta. Huwag ka lang basta pumasok sa kontrata.
ipaalam mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat yung mga kadil mo ng mga milyonaryo at mga negosyante, baka ikaw ang kanilang iniintay para marinig nila at maranasan ng tunay na kapayapaan. Kaya aming Ama, I commission them that they will become fishers of men. Napakarami po, Panginoon. Mga nasa paligid, nakakasama namin, nagtatawanan, nagbibiruan. Pero ni minsan hindi namin nabahaginan ng salita ng Diyos. Equip us. Holy Spirit, equip each and every one of us. In Jesus' name. Amen. Amen. Please remain standing if you still can. Kung wala pa naman kayong rayuma at arthritis, please stand a little bit more as we read the Word of God. Sa 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 15. Later, the Moabites and Ammonites and the Maonites came to start a war with Jehoshaphat. And messengers came and told Jehoshaphat, "That's a very big army, man. A large army is coming against you from Edom and from the other side of the Dead Sea. They are already in Hazazon Tamar." Jehoshaphat was afraid, scared. So he decided to ask the Lord what to do. So he announced that everyone in Judah should fast during the special time of prayer to God. And the people came together to ask the Lord for help. They came from every town in Judah. The people of Judah and Jerusalem met in front of the courtyard in the temple of the Lord. Then Jehoshaphat stood up and he said, "Lord God of our ancestors, you're the God in heaven. You rule over all kingdoms of the nations. You have might, power, and strength. So no one can stand against you. Our God, you force out the people who live in this land as your people Israel move in." Pinaalis mo ang mga taong nakatira dito para kami makapasok. "And you gave this land forever to the descendants of your friend Abraham. They live in this land and built a temple for you. And they said, if trouble comes upon us, or war, punishment, or sickness, or hunger, we will stand before you and before this temple where you have chosen us to be worshipped. Where you have chosen to be worshipped. We will cry out to you when we were in trouble. Then you will hear and save us." Pero narito ang mga Ammonites and Moabites and Edomites. You would not let the Israelites enter their lands when the Israel came from Egypt. So Israelites turned away and did not destroy them. Sabi ni Jehoshaphat, "Di ba sabi mo, wag naming patayin itong mga ito, wag naming guluhin. Iniwasan namin sila. Pero bakit naman kaya ganito?" Sa kabila ng lahat, nagkampi-kampi pa sila sa verse 11. They want to destroy us and to kill us. They have come to force us out of your land, which you gave us as your own. Verse 12, our God punished those people. We have no might, we have no power, we have no strength with this vast and large army that is attacking us. We don't know what to do, so we look for your help. And all the men of Judah stood before the Lord. All the men of Judah stood before the Lord. Sino daw ang kasama? With their babies, with their wives, with their children. Kaya dapat to, buong sambahayan natin. Hindi man natin kasama ang inyong mga anak, pero sa online,
sa kaparaanan na pwede silang makasamba. Then the Spirit of the Lord entered to Jehaziel, a Levite and a descendant of Asaph, stood up in the meeting. And he said, as he prophesied, listen to me, O King Jehoshaphat, all you people living in Judah and Jerusalem, this is what the Lord say to you. Don't be afraid. Don't be discouraged because of this large army. For the battle is not your battle, it is God's battle. It is God's battle. Your fight, His fight. Problema mo, problema din ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, aming Ama, prepare our hearts and our understanding that the Word of God will continue to penetrate. Lord, I am giving you permission to control our hearts and our desire to worship you and to honor you. Let the truth prevail. Maghari ka sa aming buhay. Manghimasok ka. Pakialaman mo ang aming puso. Makipaglaban ka para sa amin. Ibangon mo kami, iahon mo kami, itaguyod mo kami. Lupigin mo ang lahat ng mga manunukso at manunupil. Lupigin mo sila at durugin ang lahat ng pakanan ng kaaway. Ang aming kalusugan na nababother ng maraming mga simptomas. Ikaw ang dakilang manggagamot, ang mga bukol, ang nararamdaman namin sa sinasabi ng sensya. Ikaw ang kumilos sa aming buhay ngayong tanghaling ito sa pangalan ni Jesus. Every imbalances, the ups and downs, the high and low, we entrust everything to you. You said that you are our healer. Fight for us. Break every curse. Break every bondages and break every chain. Let your presence live among us. And as we dwell in the house of the Lord, we will continue to seek your face. Katulad ng panalangin ni David, one thing I desire is to sit at your temple, to seek your daily face, to worship at your temple. And that one thing may be our heart throbs for your name's sake, for your glory. Oh, thank you, Jesus. All honor and all glory, all praises to you be alone and forever and ever. In Jesus' name, amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Makakaupo na po kayo. So I hope you would not miss the next 3 Sunday service because this is a series of preaching about battles. Battles. Labanan. At alam po natin na kapag hinog at hitik na, yun ang madalas na pinupukol. Wala hong ginagambala ang kaaway kung alam niyang wala kang kapakinabangan. If you are not ripe for it, the enemy may not notice you. Hindi ka mapapansin ng kaaway, hindi ka mapapansin ng mamimintas, kung ikaw ay hindi na pwedeng mapitas. Kung ikaw ay pwede nang mapitas. Kaya marami hong namimintas, marami hong nanlalait, at marami hong ikaw ay dinidiscourage to give up and to quit and not to move on because the enemy is sensing that victory is finally coming into your side. Ang tagumpay ay nasa panig mo. Ang liwanag ay nasa panig mo. Kaya nakikita ng kaaway na ito ang maaring mangyari sa iyong buhay pag ikaw ay naging masagana, naging matagumpay, naging maunlad. Maraming makikinabang sa lahat ng iyong biyaya at tagumpay na mararanasan. But most often, you stop the battle because of the pain of today. The pressures of today enables you to stop dreaming and to stop believing.
Pero tingnan po natin sa 2 Chronicles chapter 20 as we go back on verse 1. Tatlong angkan ang nagsanib, puwersa, to topple down Jehoshaphat. And it is a large army. Underdog ho si Jehoshaphat. They are not prepared for battle. They are not trained for war. Kai-establish pa lamang ho ng templo ng Diyos and they're so busy in rebuilding the temple, rebuilding the kingdom. And suddenly, itong triumvirate na ito, itong big three na ito ay naghahanap ng maaaway. Narinig nyo naman ho dun sa panimula. Nung sila ay nagsisimula at nakakiling at nananahan doon sa isang lugar, hindi sila pinainsin ng mga Israelita nung sila'y maliliit pa. Dahil ang sabi ng Diyos, huwag nyo silang galawin. And now this time that they grow stronger, they become mightier, they're coming to attack us. Di ba, tinulungan mo, inalagaan mo, pinautang mo, pero sa pagdating ng ganitong kalagayan, ikaw pa ang masama. Ikaw pa ang kanilang sinisiraan at pinagtatawanan. Nung kanilang kahinaan, nung mga panahon na sila'y walang maasahan, ikaw ay awang-awa. At parang mga basang sisiw at asong maamo. Pero nung sila'y natuto na at nagkaroon na ng bagwis, at natuto nang magkaroon ng hanap buhay at tumindig at tumayot naging matibay, sila na ngayon ang nagiging kalaban natin at lumalaban sa atin. It's really painful. The experience of betrayal, yung pagtaksilan ka, yung pagsinungalingan ka, yung ikaw ay takbuhan, at ikaw ay pinagtatawanan, na ikaw ay kawawang-kawawa, ito huy napakasaklap na kapakiramdaman. At marahil higit pa dito ang nararanasan ni Jehoshaphat. Sapagkat sila ay nakasteady, nakakubli, at walang balak makipagdigma. Pero itong mga itong mga ito ay naghahangad na sila ay silain at wasakin. Balikan natin sa verse 3. Ano ho ang naging pakiramdam at kalagayan ni Jehoshaphat sa 2 Chronicles chapter 20? Jehoshaphat was very afraid. Very scared. Ano ang pakiramdam na makatanggap ng negative report mula sa isang doktor? At sasabihin sa iyo, 6 na buwan ka na lamang na mabubuhay. Merong isang kapitan ng barko na dating dumadalo dito sa church natin at asawa ng isang taga-subaybay din po natin sa mga gawain. At siya huy nagkaroon ng prostate cancer. At binisita ho namin siya sa kanyang bahay dito sa may Santa Rosa. And we started to pray for him. Ang sabi ng doktor, you have only 3 months to live. Kumalat na ang sakit. At pagka hindi mo nagawa ito, hindi ka nagpaganito, sayang lahat ng iyong naipundar. But I tell you mga kapatid, God has given us the power to fight on and to move on. Life is uncertain, but God's word is certain. Ang buhay ay hindi tiyak. Hindi mo malalaman ang mangyayari bukas. Pero ang lahat ng nangyayari sa silong ng langit, alam ng Diyos. Yung mangyayari bukas, alam ng Diyos. Yung pagsubok na darating sa iyo, alam ng Diyos. Sapagkat walang pagsubok na darating na hindi mo kayang lagpasan. Nothing is hidden unto God. Wala sa silong ng langit na hindi batid ng ating Panginoon. And even Jesus said this. Look at the birds on the fields. Look at the trees. They neither labor nor sow or reap. Pero hindi sila pinababayaan ng ating Panginoon. Ang mga ibon sa himpapawid, ang sabi sa Biblia, maging isang ibon na namatay at nahulog sa himpapawid, alam ng ating Panginoon. And even the Bible says, even the numbers of your hair, it is already
registered unto God. Sinong Diyos ang may interes sa bilang ng buhok mo? Pastor, kalbo na ako eh. Pero dati nagkabuhok ka pa rin. Anong klaseng Diyos ito na interesado para sa bilang ng iyong buhok? Kaya kung ganoon ka-interesado ang Diyos sa buhay mo, maging interesado ka din dahil siya'y abalang-abala na ikaw ay binabantayan at pinagmamasdan at nag-iintay ng iyong pagsamba at pag-awit at pagpupuri sa ating Panginoon. Jehoshaphat was so scared and so afraid. We are outnumbered. We will be defeated. We will die. Pagkamatayan na ho ang pinag-uusapan, takot na ho ang lahat ng tao. Totoo ho, pag ang tao ho ay nakaramdam na ng taning, ay takot na sila kay taning. Hallelujah. Tingnan mo ang iyong katabi. Matatakotin ka din, di ba, pag minsan? Ang takot ay bunga ng kasalanan. At ang takot sa kamatayan ay bunga ng pag-aalinlangan. You will not die before your time. Kaya ayaw mo mamatay ng maaga, maglingkod ka. Gusto mo ng mahabang buhay, maglingkod ka. Gusto mo ng maulad na buhay, magbigay ka, magpakaalam ka, sapagkat merong reason ng Diyos para i-extend ang buhay mo. Ayaw ng Diyos ng patabaing baboy. Ayaw ng Diyos ng walang pakinabang. God created you for His pleasure. And Jehoshaphat was very scared. What did he do? He called an assembly. Magayuno tayo. Manalangin. Sapagkat may idea si Jehoshaphat that his God, ayun sabi dito sa verse 6, the Lord God of our ancestor, who was seated at the throne in heaven, and palagay ko, medyo nagkakaroon siya ng remembrance na Moses parted the Red Sea. My great Lolo David, Lolo David, break the jaws of the lion using his bare hands. I know my Lolo Solomon, he built the temple for 7 years. At ang mga ginto at pilak ay dumadating sa aming bayan. At ang Lolo Solomon ko ang pinakamayaman, pinakamaunlad na hari sa balat ng lupa. He might been contemplating this, but nandyan na. Ang China, mas malaki pa sa Pilipinas. Nandyan na ang mga mandirigma na higit pa sa aming mga kasundaluhan. But Jehoshaphat contemplatingly admitted that God is still in the throne. That the God he served is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Na ang Diyos na kanilang sinasambay, kaibigan ni Abraham. Hallelujah. Ano bang nangyari kay Abraham? I just want to give you a brief background. Si Sarah ay baog. Si Abraham ay may pangako. Hindi sila magkaroon ng anak. 75 years old na sila. But they have to wait another 25 years para dumating ang pangako. Ang pangako iniintay at ipinaglalaban. Kaya pag gusto mo, ipaglaban mo. Pag mahal mo, ipaglaban mo. Pag gusto mo, tayuan mo. Kaya kapag ka may pangarap ka, bumangon ka, at huwag matakot sa COVID-19, at panghawakan ng pangako ng ating Panginoon, ikaw ay darating sa iyong paroroonan. A lot of things have been shut down. The business, the marketplace, all the things. The economy.
But nothing can shut down the kingdom of heaven. Because the kingdom of heaven doesn't know how to be defeated. Because the King of glory is seated on the throne and we are seated on the high places. Kasama tayong tagapamahala ng ating Panginoon. God has given us the power to be equipped. God has given us the power to manage and to become stewards of grace in the last days. Tagapamahala tayo kasama ng ating Panginoon. Kaya nakakatuwa. Dahil sinishare natin ng tuloy-tuloy yung ating mga preaching sa Facebook. Masarap palang magbasa din ng mga comment ng mga masasamang nilalang. Sasabihin nila, ang taba naman ni pastor. Busog na busog yan sa abuloy. Ay, hallelujah. Ay, na si Ikapuboy. Ang saya pala, no? Kailangan makinig ka lamang sa tamang tagapagturo. Wala kang karapatang magturo ng Biblia, ikaw ay nasa sumpa. Ang saya, ang dami. At alam niyo ho yun, mga kapatid, pagka may ganoon, ibig sabihin, ikaw ay nagiging kapansin-pansin. You are in the right track if there is opposition. Sapagkat itong mga insecure na ito, at itong mga likot, baluktot ang kanilang mga daan na ipinapahayag, sila'y natatakot na baka sakali na may makapakinig ng tinig na ito at makapanood ng palatuntunan ito na ang Diyos pala ay para sa kasaganaan. Ang Diyos ay Diyos ng himala. Ang Diyos ay nagpapatawad. Ang Diyos ay hindi malayong Diyos. Siya'y mabuting Diyos at siya'y mahabaging ating Panginoon. Kaya maraming natatakot sapagkat sila'y nakabantay na baka maihayag ang ganap na katotohanan. 7 billion people on planet Earth. 125 million Filipino people sa Pilipinas. Wala akong magkakasyang Araneta at Luneta na kaluluwa. Kaya nga kinong laging iniisip, sige, sa inyo na sila. Pero naniniwala ako, may ibibigay ang Diyos na para sa atin na nakahugpong at nakatanim para sa katuruan ng biyaya at pagpapala at kapangyarihan ng may himala sa ating Panginoon. Kaya kailangan ninyong humayod, sumugod at maghasik ng mabuting balita. Don't just sit down on your Bible or on your social media. Share the Word of God. Share the preaching. Share the message. And through that we can penetrate the whole world with the gospel of Jesus. Napakasarap. Kapag sila nagsasabi na kami huy busog na busog sa pangangaral na inyong ipinapahayag. Imagine ninyo, yung mama naglakas loob kanina, oh. Senior citizen na. Hindi nakapag-online registration, pero gustong makasimba. Grabe. Ang tawag ho doon, chance passenger. Pero imaginin ho ninyo kung gaano kahalaga sa kanilang makapagsimba. Yung iba sa inyo may internet, pero panay ang Dota at panay ang Candy Crush. Pero itong matanda, walang pang internet, nangangalakal, nagbabasura, pero nakikinig. Ikaw may bagong gadget, may bagong sapatos. Wala kang pakialam. Sapagkat maalawan ng buhay, patuloy ang padala ni inay. Kaya ikaw ay parelax-relax lang, patambay-tambay, paaksaya-aksaya ng kuryente, dahil wala kang responsibilidad. Pero itong mga taong ito, may pagmamalasakit. Dinadama. Saan ba yung sariwang tinig? Saan ba yung sariwang salita ng Diyos? First time. First time. Nagsabi ni Brother Arman, nakaregister ho ba kayo? Alam si Brother Arman, parang pulis yan eh. Wala ho sa lista. Face shield, check. Face mask, check. Pero Brad, hindi ho kayo nakaregister online. Ganito ho yan. It's Brothers Arman jurisdiction kung anong kanyang magiging desisyon. Hindi ko na husakop yun.
it's upon His mercy. It's upon His judgment. So kung papapasukin niya, si Brother Arman ang mananagot, si Brother Arman ang nagbigay ng permiso. It is on His turn para ipakita ang awa. At dahil si Brother Arman ay puspos ng panalangin at salita ng Diyos, alam niya ang kahalagahan ng kaluluwa. You can be right in many other circumstances. You can be lawful and you can have all the procedures. But there will be a time you need a one-time decision para ipatupad ang isang bagay na pwedeng bumago sa buong pagkakataon ng iyong buhay. You get what I'm saying? You will enter into a contract or in a turmoil or a lawsuit, may demanda ka, nakakaaway mo yung kakontrata mo. You will come into the point of time. How can we settle? What will I decide? Paano ko paano ko maaayos? Paano ko masesettle? And because Brother Arman, alam ang katotohanan, pag-ibig ng Diyos, at siya'y bunga din ng tagapakinig, ng tinig ng kanyang pagbabalik kay Brother Greg Durante, alam niya ang kasabikan ng isang tao na hindi nakikita ang old school na kaparaanan na radio set. Hindi mo nakikita ang tao noon. Napapakinggan mo. Pero si Brother Arman nakaranas, pinagtawanan ng pastor na hindi na daw sila magkakaanak dahil bulati lamang daw sa tiyan yung nasa tiyan ni Sister Tonet. Bulati lang. Pero ang sabi ni Brother Arman, narinig ko po. Sabi ni Pastor Greg, pastor, biro nyo parehas na pastor, ha? Nagkakatunggali, hindi nagtutugma. Pero ang pangalan ng church nila, pananalig, pero hindi nabubuhay sa pananalig. Hello? Ang pangalan ng church nila ay tagumpay, pero ang una ay konsulta sa doktor. Paano magiging tagumpay? Ang pangalan ng simbahan, kung ikaw ay laging nakatingin sa espesyalista muna bago ang ating Panginoon. Kailangan kung ano yung pinaniniwalaan at yung iyong pangalan na iyong pinupuntahan, dapat yun ang nangyayari sa buhay ng bawat isa sapagkat yun ang katibayan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ni Brother Arman, ito ho yung aking napapakinggan. Sa Diyos, walang imposible. Pag nanalig ka, pagbibigyan ka ng ating Panginoon. Dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay kayang bumuhay ng mga patay. Ang baog ay magkakaroon ng supling sa kanilang sinapupunan. At si Brother Arman, walang alam sa obigain eh. At si Sister Tonet, although siya ay nurse by profession, nagsanib sila sa isang kabaliwan ng kasiguruhan lamang ay salita ng Diyos. It takes 2 to 3 months, 4 months. Walang ultrasound. Walang gender reveal party. Walang boy or girl. Basta ang sa kanila, magkaroon ng sanggol at supling. Ang pananalig lamang ang nakakapagbigay ng kaligayahan sa ating Panginoon. Kaya ka nasa labanan para tumibay ang iyong pananalig. Kaya nawala ang iyong biyanan para matuto kang manalig. At lumalaki ang tiyan ni Sister Tonet. At sabi nung ilang mga kapatiran niya doon sa dati ng church, kumusta na ba ang bulati sa tiyan ni Sister Tonet? Nanlalait pa. Pero sabi ni Brother Arman, I cancel it. Ang Diyos na nagbibigay ng buhay, ang naririto ay aking anak at sanggol na isisilang. Hindi ako mapapahiya. At lumipas ang 9 na buwan.
ipinanganak ang pangalang ang lalaki ay si Victor. 15 taon na ang nakalilipas, binata na po at buhay, malakas at malusog ang anak ni Brother Arman. Sapagkat ipinaglaban niya. Faith is a fight and faith is a risk. Faith will take you out from the natural so that you can believe in the supernatural. Faith can take you out from the natural so that you can believe for the supernatural. One more time, supernatural. It beyond science could explain. Hindi kayang ipaliwanag ng medical science. Sapagkat ang Diyos ang masigit sa kapangyarihan sa isip ng tao. The things that we should learn from the life of Jehoshaphat. Anong ginawa niya? He seek the Lord. Hanapin mo lagi ang Diyos, lalong-lalo na pag may problema ka. And as you seek the Lord, pray to the Lord. Anong ginawa ni Jehoshaphat? He called for an assembly. Nag-ayuno. Nag-ayuno, nanalangin. God will give you in a difficult hour. I remember one time, sino ba to? Si Don Moen, 3 o'clock in the morning, naka-receive siya ng isang phone call ng isa sa kanilang mga kamag-anak, if I'm not mistaken, kapatid ng misis niya o kapatid niya, was involved in a horrible accident. Namatay ho yung kanilang mahal sa buhay. But at that moment, at point of time, they could not cry hard enough. But God gave them peace. Imbes na sila ay magtanong at magreklamo at maghagulhol at magluksa ng walang kapararakan, God gave them peace and He heard a word from the Lord. God is good all the time and all the time. God is good. Kaya ang sabi ni David, pupurihin mo lamang ba ako kapag ka mayroong kang pagpapala? Pupurihin mo lamang ba ako kapag ka mabubuting bagay? Purihin mo rin ako sa lahat ng pagkakataon. And Job put it this way sa Job chapter 3. You give and you take away. I will bless the Lord forever because God is my strength and God is my life. He gives and take away and I will bless His name forever. Aba, matindi. Magre-report ang isang servant ni Job. Boss, yung mga anak mo nakatambay doon na nagiinuman, dumating ang buhawi, namatay lahat sila. Boss, yung 1,000 mong tupa, dinaganan ng malaking salot o dinaganan ng malaking salot o kung ano man nangyari. I'm not so particular, pero yung isang malaki niyang kawan ng mga kahayupan, nangamatay lahat sa salot, napeste. Boss, ito naman na nangyari. Boss, after every problem, merong kasunod na problema. At sa bandang huli, nagkaroon siya ng maraming pigsa mula ulo hanggang talampakan. And his wife said, Job, sumpain mo na ang Diyos. Sige na, para mamatay ka na. Mawala na ang paghihirap mo. Anong sabi ni Job? Kung ito ang kalooban ng Diyos, dadanasin ko ito. Sapagkat alam ko, anong sabi sa Job chapter 9? I know my Redeemer lives. Even though I perish, I will still trust in the Lord because He knows how to save me. Makikipaglaban ako dahil alam ko na ililigtas pa rin ako ng... Alam ko na ililigtas pa rin ako ng Diyos sa bandang huli. Alam ko na 150 lang yung chicken na pwede nating ibigay. Pero gusto ng Diyos 500 manok pala ang kaya nating ibigay. Hello? So when you seek the Lord, you pray to the Lord. Kahit yung mga nagta-tricycle dyan at jeepney driver, pakuhanin nyo ng manok dahil napakaraming manok. Bibigyan ng Bible, bibigyan ng flowers. Hallelujah.
what we are making is, hindi para magyabang, kundi ipakitang kabutihan ng Diyos. That we are not self-preserving church. Biyaya. Anong sabi ni Brother Abet before? Kinahihiyan niya ang pangalan ng church natin. Dahil Tagalog. Ganon din ba kayo? Pag Tagalog, masa. Pag Tagalog, walang kwenta. Pero dapat maunawaan natin kahit Tagalog yan o ano pa man ang pangalan ng inyong church, ang mahalaga mensahe, ang mahalaga yung kapangyarihan ng Diyos, ang mahalaga yung bumubuhay ng mga patay, nagpapagaling at nakakapaglabas ng brand yung sasakyan. Hallelujah. Those were the days. Because you will be proud of na taga-biyaya kayo ng Diyos. Sapagkat nag-iika po ako sa biyaya ng Diyos. When you seek the Lord, you will pray to the Lord. If calamity comes upon us, whether famine or COVID-19, hindi nyo na napapansin, may nagmamanipula. May nagmamanipula. Napakababa ng death rate compared sa Spanish flu at bubonic plague noong 1300s. What we have to do is to wear face mask. To shut us out. To shut us up. Face mask. The one thing that the Antichrist will do, the Antichrist is now here, mga kapatid, and he's preparing, establishing his kingdom. Kaya ang una nilang sinira, Amerika. Bakit Amerika? Kasi sa Amerika, maraming mga preacher, maraming mga revivalist. If they will shut down the most giver nation in the whole world, it's America. Sinong namimigay ng tsokolate? Sinong nagbibigay ng Biblia? Amerika! O ba't sinisira ngayon ng Amerika? Kasi kapag wala nang mga preacher na galing sa Amerika, wala nang magsusustento ng mga iba't ibang proyekto sa iba't ibang daigdig, wala nang magpoprotekta sa Israel, bahala na ang buong daigdig. At kung mangyayari man yon, mga kapatid, kung ang Amerika ay patungo sa pagkawasak. I don't want to say this, but it will be recorded. Ang Pilipinas naman ang gagamitin ng ating Panginoon. If you believe, you can clap louder than that. If you believe, you can clap louder than that. We will be heard. Maririnig na ang tinig ng mga Pilipino na ang pinapangaral namin ay buhay ng Diyos, hindi lang buhay sa mga Amerikano. We've been raised that we are so believe in the American principles and revelations. Ano tayo Uncle Sam? Gusto natin Baby Ruth. Ano pa ba yung isang tsokolate? Sneakers. Made in USA. Pupunta ka pa sa Pampanga para makabili ng PX goods. Diba? Magpi-field trip kami sa Pampanga sa duty free. Paano naging field trip ang shopping, mga kapatid? Paano naging field trip? Kaya nga, field trip may matututunan ka. Field trip sa PX Expo sa San Fernando, Pampanga. Because we have this colonial mentality. PX to, pre. PX. Ivory ang sabon namin. Hello. Lux. L-U-X. Ang toothpaste ko, 1 galon, kasing laki ng Care Bears. Kool-Aid ang aming juice, hindi tang, mga kapatid. Hallelujah. Kool-Aid. Man, Kool-Aid. Tapos yung mga gel na, mga pomada na galing Amerika. But you know what, mga kapatid? Masarap po sa ganung kalagayan. But God is about to turn a new page. The Philippines is about to come. Sapagkat may mga lingkod ng Diyos na katulad ko at mga magagawang katulad ninyo na naniniwala
na may pag-asa sa Pilipinas. May pag-asa sa bayang ito sapagkat may nananalangin at naninindigan. God will raise up this nation as a mighty nation. So as we pray to the Lord, we look unto the Lord. When you say look, you focus on your eyesight. When you say look, nakatingin ka sa ating Panginoon. So when you pray, you look unto the Lord. So when you look unto the Lord, pag nakatingin ka, ito isang kwento. Ang bahay namin up and down. At yung base ng telepono, meron kasi kaming wireless phone na nakatap doon sa main line. At pag nalolobat na, kailangan i-charge at dalhin sa second floor. Yung dalawang magkapatid, Lois, dali mo to sa taas. Daddy, ang dilim eh. Si Joe na lang. Ayaw siyang samahan ni Joe. Sige, ganito na lang. Nandito ako sa baba. Tumingin ka lang sa akin. At babantayan kita. Makakarating ka doon sa second floor. At yung isa, nagdadabog-dabog pa yun. Daddy naman eh. Si Joe, nanonood lang ng Nickelodeon. Si SpongeBob lang pinapanood yan eh. Ako na naman. Alam niyo, hindi ka pa nakakarami ng utos doon ha. Rereklamo na kagad. At sabi ko, sige na, sundin mo na ako. Umakit ka na. Nakatingin ako sa iyo. So lili ko sa pagkakit sa hagdan. Daddy, nakatingin ka ba talaga sa akin? Oo, nakatingin ako sa iyo, anak. At nakarating na doon sa kwarto para i-charge yung telepono. Nakatingin pa rin ako sa kanya. What does it signifies? Anong significance nun? Kapag alam ng anak na nakatingin sa kanya ang Diyos, nawawala ang takot. Alam niya na walang multo sa bahay na ito. Sapagkat ang paningin ng mata ng kanyang ama ay nakasubaybay. Kaya when you look unto the Lord, you look unto the Lord, kahit ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, hindi ka mapabayaan ng ating Panginoon. Hindi ka mapapahiya sa iyong kontrata sapagkat nakatingin sa iyo ang ating Panginoon. Nakatingin siya sa iyo, kaya tumingin ka rin sa Kanya. Maraming beses na wala na akong ibang maasahan kundi ang pagtingin lamang sa ating Panginoon. Kung titingin ako sa main church, marami din silang bayarin. Kung aasa ako sa tatay ko, broadcast lang, daang-daang libo na ang kanilang responsibilidad. Pero natutunan kong tumingin sa Panginoon. I'm a pastor, not because I am paid for. Ako hindi pastor dahil bayarang pastor. Ako'y pastor dahil nilikha ako ng Diyos na ganito ang aking gawin sa aking buong buhay. At pag nagtiwala ka, hindi abuloy ang iyong tatanggapin. Biyaya ng Diyos. Sapagkat ang abuloy para sa patay, ang biyaya para sa buhay. Ang biyaya ay para sa mga babae at lalaki na katulad ninyo na tumatayo tumitindig sa tunay na aral ng ating Panginoon. Wala hong perfecto. Di ba doon sa inawit natin? It's not about perfection. It's all about grace. Kaya nung pinapasok ni Brother Arman yung lalaki kanina, nung nakita ho ako, galak na galak siya. Sabi niya, Pastor, matagal na ako tagapakinig ng tatay mo. Nakaka-encourage ang mga mensahe na inyong pinakakawalan. Kung hindi pinapasok ni Brother Arman, hindi sana siya nakatungtong sa lugar na ito. And for him, it might be a little request. Pero yun ay magkakaroon ng impact sa kanya ng tunay na mananampalataya. Mapagparaya, hindi suplado, hindi masungit, hindi mayabang, hindi madamot. Ang tunay na mananampalataya ay mapagpaubaya at mapag-unawa. I wish there will become a time na pag nakita kayo sa jeep, sa mall, mabilis kayong bumunot katulad ni Fernando po. Sis, halika dito, kain tayo. Sis, ako nang bahala sa'yo. Sasabihin mo sa asawa mo, honey, tago tayo, nandiyan si Sister Mayet. Naku. May kasama pang apo Sister Mayet. Hindi. Sis, halika dito, kain tayo ng lugaw. Halika sis,
Senior ka naman, may discount. Magrason naman tayo at maghalo-halo. Dapat ganoon ang mga mananampalataya. Hindi nag-iiwasan. Ay na naman, may utang pa sa akin yan, 500, di pa nagbabayad ulit eh. Sabihin mo, wag ganon. Alam nyo, sabi nga nung isang pastor kahapon, tinanggal ako sa organisasyon ng simbahan ng isang malaking denominasyon. At sabi ni Daddy, anong masasabi mo? Ikwento mo naman sa amin. Ang sabi ho ng pastor, Bishop, wala ho akong dapat ikwento. Sapagkat pag nagkwento ako ng kasiraan o kasamaan, ang dyablo ang magwawagi. Kaya wag mong ikwento ang problema sa inyong tahanan. Wag mong ikwento ang kasiraan ng iyong anak. Hayaan mo na ng Diyos ang kumilos. Sapagkat pag ang Diyos ang kumilos, tapos na ang lahat ng labanan. Sapagkat tagumpay lagi pag kumilos ang... Hayaan mo na ang Diyos ang kumilos. Huwag mo nang pagalitan at tawayin ang asawa mo lagi. Kulang ka kasi sa alam sa salita ng Diyos. Ikaw ba maalam ka ba talaga sa Diyos? Pag-alab ang pag-uusapan natin, walang mananalo. Walang mas maalab pa doon sa maalab. Kaya, let's have a fair share and a fair deal. Let us work for our own salvation daily. Diba? Kung titingnan natin, yung worship team, ilang beses nating ni-rebuild, ilang beses nating inayos, nagpalit ng ano. Pero ang susi pala, pandemic lang. Para yung hindi na pwedeng isali, mawala na. Pandemic lang. God will cause something for His glory. O di hindi nakapunta yung mga iba, yung mga ganitong mga nagkaroon na ng malayong lugar, na-busy na yung iba. Kasi minsan gusto natin i-rebuild, programa, procedure. Okay ho yun. I'm not against it. But sometimes the things that you cannot change, God will change it, mga kapatid. In a dead end, God will make a way. Kaya sa kalaunan, wala nang ibang gustong kumanta, kundi itong dalawang magkapatid na lang. At saka si Leonard, at saka si Sister Vilma. Dati gusto natin marami, mas maganda. Pero sa puro totoo, it's not about the numbers. It's all about the quality of the hearts. Kaya I could say, mga kapatid, ang ating worship team, it's really amazing. We have a great worship team na, sa tingin ko, sa biyaya ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And I never heard, pag sinabi ko kay King, ang ganda nito. Na-bless ako sa awiting to. I never heard them. Pastor, ano ba yan? Ang hirap naman yan. Pastor, pang ano lang yan? I never heard them say that to me. Ang lagi nilang sinasabi sa akin, sige po, aaralin namin. Pagka ganun ng mga tao mo, iba ang pagdaloy. It is better to obey than to give sacrifices. Ewan ko sa inyo, pero as for my assessment, suwabing-suwabe ang ating pagpupuri at pagsamba sapagkat yun ang gustong pangunahin ng ating Panginoon. Worship prepares your heart to listen in the Word of God. So as you seek the Lord, you pray to the Lord, you look to the Lord, at dahil nakatingin ka sa ating Panginoon, you will be courageous in the Lord. Laging in the Lord, in the Lord. So when you are courageous in the Lord, you will depend in the Lord. At pag ikaw ay umaasa sa Panginoon,
ikaw ay sumasamba lagi sa ating Panginoon. What did Jehoshaphat ask? Prepare for a worship team. Hindi niya sinabi na, maganda tayo ng biradahan. Patingin niya kung sinong malakas umasinta dyan ng sibat at ng pana, sino ang malakas humapay ng puno, o sige, mag-training tayo ng pahapayan at patayan muna. Tingnan natin kung malakas ka talagang humawak ng tabak. But Jehoshaphat asked the people, prepare the worship team. Hello? Bago ka maghanap ng mautangan, prepare your heart to worship the Lord. Worship, worship. Because worship is all about the worth of your fellowship. Worth in fellowship. That is worship. Ano yung mahalaga? Yun ang iyong sinasamba. And everything that is worthy of value and honor will become your idol. And what you idolize, you allow it and you follow it. You allow it to enter into your hearts and you follow His living. So when you worship the Lord, you have faith in the Lord. And when you have faith in the Lord, you can praise the Lord. So when you are praising the Lord, you will be joyful in the Lord. So when you have joy in the Lord, you will have the fear of the Lord, and that is the beginning of wisdom. Ang pagkatakot kay Yahweh ay hindi yung ayaw mong lumapit sa Kanya. Paggalang, respeto. Ako ho ay natatakot sa aking ama noon, hindi dahil siya'y mabagsik na ama. Natatakot ako sa aking ama dahil kagalang-galang ang aking ama. Sapagkat alam ko yung mga panahon na ako'y dinisiplina. Ito yung mga panahon na dapat kong itreasure, na mag-aral ka muna, huwag ka munang mag-girlfriend, o pigilan mo sarili mo, huwag kang magbubuntis, o huwag kang ano. It really matters. It really matters. Kaya napakahalaga na yung may paggalang ka sa iyong magulang. Paggalang. At ito yung banal na pagkatakot sa ating Diyos na pinaniniwalaan mo na siya ay tapat at napakabuti. Kaya yung nangyayari sa iyong pamilya, sa iyong anak, God allows it so that you will come back to Him and know that you need to have the fear of the Lord. Masyado mo kasing mahal yung panganay mong anak kaysa sa pagmamahal mo sa ating Panginoon. Mas mahal mo kasi yung sasakyan mo kaysa sa ating Panginoon. If anything that is above and far attention rather than unto God, you will make Him jealous. Kaya when you fear the Lord, it will surround you. At yung takot na nasa iyo ay hahalinan ng kakaibang takot naman sa mga tao at puwersa ng kadiliman na naghahangad ng pagkasira mo. Sila ang matatakot sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. And then second to the last, when you have the fear of the Lord, you will have peace in the Lord. John 16 verse 33. I did not say that you will be exempted from many troubles, but be of good cheer. I have given you the assurance that you will overcome the world. John chapter 14, peace is what I leave you. Kapayapaan ang iniwan sa atin ng ating para. So if you have the peace in the Lord, guaranteed win ang atin hong magiging kahihinatnan. And then lastly, stay faithful in the Lord. Jehoshaphat remained faithful. At ang napakaganda, ang sabi ho somewhere in the New Testament, even though we are faithless, God is faithful. As I conclude, mga kapatid, ito ho yung nangyari sa kabuuan ng labanan ni Jehoshaphat. They did not draw any swords. They were not able to kill a single person. Ang sabi ho doon sa istorya, nag-away-away sila, yung kanilang mga kalaban. At nung pagdungaw nila sa bukana ng burol, nagulat si Jehoshaphat, tumambad ang maraming patay na katawan.
At ang sabi nila, itinaas nila at idinipa ang kanilang mga kamay. Ito ay gawa ng Diyos. Ang ating kalaban ay nasila at nawasak sa pagkilos ng Diyos. And they marched toward that land. And what amazed me, mga kapatid, it took them 3 days. Kaya paano ninyo sasabihin sa akin na ang Diyos ay hindi para sa kasaganaan? Ito pagkatapos ng labanan, samsam. After the battle will be spoils and harvest. Kaya pagkatapos ng labanan, kasunod nito'y kasaganaan. Pagkatapos ng labanan, kasunod nito'y pagbangon, pag-ahon, at pagkilala sa dakila at buhay na Diyos. Pagkatapos ng labanan, after the battle, you will settle in your promised land. Oh God! 3 days sa sobrang dami ng pagpapala. Kaya hindi magkukulang ang templo, hindi magkukulang ang gawain ng Panginoon. Kung ang bawat isa ay marunong magtagumpay sa kanilang labanan. Ang labanan hindi tinatakbuhan. Ang labanan ay pinaninindigan. Ang labanan ay tinatayuan. Can I hear a roar? Amen! Amen! Hallelujah! Stay on course. Stay on course. Nasa tama kang landas. Nasa tama kang daan. Kaya halika na, kapatid. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay nasa panig mo at kakampi mo, huwag mong tingnan sa sarili mo na ikaw ay api. Hindi ka nakalilimutan ng ating Panginoon sapagkat ang pangalan mo ay nakaukit sa kanyang mga palad. Kung ang nanay mo'y kaya kang kalimutan, pero ang tatay mong amang nasa langit, hindi ka kayang kalimutan at hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. At kung naniniwala ka, tumayo ka sa iyong mga paa at itaas ang iyong kamay at awitin natin, you can have my heart. You got it, you got it. You want my heart, you got it, you got it. Before we leave this place, bago po tayo maghiwa-hiwalay, in the book of Deuteronomy, last na po ito, Moses was dead. And Joshua was standing in the mountain. Hindi niya alam ano na ang kasunod, ano nang mangyayari, papaano na, wala na si Moses, wala na ang mensahero ng Diyos, papaano na kami? But God spoke to Joshua. God spoke to Joshua. Ang sabi ho ng Diyos kay Joshua, you have stayed long enough into this mountain.
Go and pursue and take the promised land. As I was with Moses, I will be with you. Kaya, ang Diyos na sumama sa mga nauna ho sa atin, ay siya ding Diyos na sumasama sa ating panahon ngayon. Huwag ka nang tumambay. Bumaba ka na sa iyong lukbutan. Tapos na ang super mega quarantine. Maghanap ng trabaho, magbanat ng buto, at masusumpungan mo ang pabor at biyaya ng ating Panginoon. You have stayed long enough from the jobless league. This is the time para tuklasin mo kung para sa negosyo ka at para sa empleyo. This is the time. This is the time. You have stayed long enough sitting on the chair. Sitting on the chair. Arise and pursue your dreams. It will come to pass. As I was with Moses, I will be with you. Anak, kung paano ko sinamahan ng tatay mong si Bishop Greg, sasamahan din kita. Sasamahan din kita. Sapagkat ako ang nagpala sa pamilya mo, ako din ang magpapala sa iyo. Ako ang nagtayo ng biyaya ng Diyos at ako ang magpapaunlad ng biyaya ng Diyos. At saluhin natin, if you can have my heart, you got it. Kung kailangan mo pati ang van ko mapagamit sa ministeryo, gamitin mo, Panginoon. Kung kailangan mo pati, Panginoon, ang aking talento sa pagluluto, ipapagamit ko sa iyo. Kung kailangan mo ang aking bahay para maging pagtitipon ng gawain ng Panginoon, you can have it all. You can, if you want my heart. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. You got it. If you want my heart, you got it. You got it. By the way, sa February 25, akit ho ang men's ministry. It's a holiday and we need vehicles. Sapagkat si Chairman Brother Abet nag-commit na ipapagawa niya yung 2 cottages, lalagyan ng bubong at the expense of the men's ministry, and even the church will also help. At nung narinig ho ito ng tatay ko, siya'y masayang masaya dahil sumisilakbo na naman ang mga kalalakihan. Tandaan ho ninyo, tayo ho ang nagtayo ng Prayer Mountain, tayo ang kauna-una ang nagbigay ng 500,000, and this time, it will be different. We will use the strategies, we will use the program para maitayo na ng maayos yung Prayer Mountain, yung mga naging kapalpakan, aayusin na natin ngayon. Yung mga tumutulo doon, aayusin na natin. Because this is the move! This is the move! Woo! If you want my heart, you got it. I'll speak the blessing. It's almost overtime. At I don't want to hold you, but we are on the right track. Ako ho personally may mga labanan din. Pero you don't need to know it and you don't need to be bothered. But I'm standing here because God is my help. God is my help. At ang aking paninindigan, walang doktor na makakahipo sa aking katawan sapagkat alam ko na ang Diyos ang dakila kong manggagamot. And I'm sticking to it. That's why I'm fighting and kicking on the promises of God. Mahaba ang buhay nating lahat. Mahaba. You have your battle. I have my own battle. Come on.
Itaas natin ang ating kamao. Laban lang tayo. Laban. Laban. And I'll give you the final blessing mula sa napakayamang Diyos at makapangyarihang Diyos na pinagbubuhatan ng lahat sa lahat. Kasihan niya kayo't gabayan, lukuban ng kanyang kapangyarihan. Ang mukha ng ating Panginoong Hesus ang magliwanag sa inyong buhay. Kabilat, kaliwat, kanan ng pagpapala ang dumaloy sa inyong buhay. Ipagkadya kayo sa lahat ng masama. At ang kapayapaang walang lirip at walang tigil ang bumalot sa inyo at biyaya ng Diyos ang kumanlong sa inyo. Bawat segundo, bawat pagkisap ng iyong mga mata, biyaya ang iyong matamasa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.